Noong taong 1992, isang simpleng laro ng basketball ang tila naging simula ng isang trahedya. Walang sino man na makapaniwala. 5 kabataan na puno ng pangarap, 5 estudyanteng umalis ng bahay na hindi na muling nakita o nakabalik pa. Sa loob ng ilang araw, naghanap ang kanilang mga pamilya, nagdasal at umaasa na muli silang makikita. Ngunit habang lumilipas sa mga oras, mas lalo lamang lumalalim ang misteryo. Hanggang sa dumating ang araw na isa-isang natagpuan ang kanilang mga bangkay, palutang-lutang sa ilog. Ngunit alam niyo ang mas nakakagulat? Hindi simpleng pagpatay ang nangyari. May mga palatandaan na bago sila mawala ng buhay, dumanas muna sila ng matinding paghihirap. Ano nga ba talaga nangyari dito? Paano nauwi sa maligim na krimen ng isang simpleng alitan? At sino ang mga taong responsable sa pagkawala ng 5 kabataan na ito? Ito ang isa sa mga kasong umabot hanggang Korte Suprema. At hanggang ngayon, isa pa rin sa may pinaka nakakakilabot na kwento ng multiple murder cases na naitala sa Pilipinas. Ako nga pala si Chester at ito ang Archive 101. Bago natin alamin ang malagim na nangyari sa kwentong ito, kilalanin muna natin ang 5 kabataan na naging biktima ng kasong ito. Habang nagbabasa ako, nalaman ko na ang pangalan pala ng mga bata na binabanggit dito ay sina Marlon Ronquillo, si Joseph Ronquillo, si Erwin Lohero, si Andres Lohero Jr. at pati na rin si Felix Tamayo. Sila ang 5 tauhan na bida sa kwento natin. Mga ordinaryong kabataan lang sila, may mga pangarap, may mga pamilya. May mga kaibigang umaasa na makakasama pa sila sa susunod na araw. Wala ni isa sa kanila ang nag-aakalang ang ordinaryong araw na yon ang magiging huli ng kanilang pagkikita. Sa panahong yon, karaniwan lamang sa kanilang lugar na maglaro ng basketball, tumambay, o magkwentuhan. Parang isang barangay na masaya lang. Wala nangyayaring kahit ano, simple lang ang pamumuhay. Isang paraan upang mapasaya nila ang sarili nila. Naglalaro sila noon ng basketball. Siyempre may kalaban sila na kupunan na nakakalaban nila noon habang naglalaro sila. Subalit may nangyaring hindi inaasahan. Isang alitan. Sa unang tingin ng iba tila normal lang naman dahil malimit naman talaga sa mga ganitong laro ay merong hindi pagkakaunawaan, may hindi pagkakaintindihan. Ngunit ang maliit na alitan na yun pala magiging simula ng isang pinakamadugong krimen na maitatala sa Pilipinas. Mga salitang binitawan sa init ng emosyon ang nagpabago sa klima ng court na yon. Masasakit na salita, batuhan, kutsaan. Hindi naman daw nagka-pisikalan ang 2 grupo. Parang normal lang na pagtatalo sa isang laro. May mga taong nanonood at may mga taong gustong umawat. Pero dahil nga sanay na sila sa may mga ganito talagang bagay, hindi na rin sila nakialam. Ngunit ang akala ng mga kabataan na ito na isa lamang yung simpleng alitan ay mauuwi pala sa hindi nila inaasahan. May mga tao palang hindi pa pala tapos sa mga nangyayari
ng araw na yon. May mga nabubuo na planong magbabago sa lahat. Hindi pa alam ng mga kabataang ito na may mga matang nakatingin na sa kanila. Akala nila okay lang, akala nila normal lang ang araw na yon. Pero dumating ang araw, ang 5 kabataan na nabanggit natin kanina na nagkaroon ng alitan sa basketball na laro ay bigla na lang nawala. Hindi sila nakauwi, yung 5 kabataan. Nagsimula na mag-alala ang kanilang pamilya. Sa una, inaakala nilang baka nagtagal lamang sa pamamasyal o baka nagpalipas lang ng gabi sa bahay ng kaibigan. Ngunit habang lumilipas ang bawat oras, lalo lamang tumitindi ang pangamba. Hindi sumasagot, walang balita, walang nakakaalam kung nasaan sila. Isa-isang nagtanong ang mga magulang sa mga kapitbahay. Naghanap ang mga kaibigan nila, ngunit tila naglaho na lamang ang 5 estudyante nang walang bakas. Walang kahit anong paalam, walang kahit anong pasabi. Sa puntong yun, wala pang nakakaalam kung ano ba talaga nangyari. Wala pa ni isa ang nakakita ng tunay na nangyaring kalagim-lagim. Makalipas lamang ang ilang araw, hindi pa rin bumalik ang 5 estudyante. Subalit, gumimbal sa buong kabarangay ang natagpuan ng mga residente. Dahil sa Pasig River, may isang bangkay ang namataan sa ilog. Pagkaraan nito, sunod-sunod na ring natagpuan ng iba pa. Habang kinikilala ang mga biktima, unti-unti namang nabubuo ang pinakakinakakatakutang balita ng kanilang mga pamilya. Ang 5 kabataang matagal nilang hinahanap ay hindi na nila muling mayayakap ng buhay. At habang isinasagawa ang pagsusuri sa mga bangkay, lumitaw ang mga palatandaang hindi ito simpleng pagpatay. May mga ebidensya kasi na nagpapakita na dumanas sila ng matinding karahasan bago sila patayin. Ngayon, iisa lamang ang tanong. Sino kaya mga gumawa nito? At bakit nila ito nagawa? Matapos ang pagkakatuklas sa mga bangkay, agad na sinimula ng mga otoridad ang masuring investigasyon. Bawat lugar na maaaring may kaugnayan sa krimen ay sinusuri nila. Kinakapanayam nila mga kaibigan, mga kamag-anak at sino mang huling nakakita sa 5 kabataan. Sa simula, halos walang malinaw na direksyon ng investigasyon ng mga pulis. Ngunit habang dumarami ang mga pahayag, may isang pangyayari ang paulit-ulit na lumilitaw. Iyon ay ang nangyaring alitan sa loob ng court. Ang pagkawala ng mga biktima, hindi ito basta-basta chismis lang. May mga taong nagsimulang magbigay ng impormasyon na nag-uugnay sa ilang individual sa insidente. Habang binubuo ng mga investigador ang timeline, unti-unting nagkaroon ng malinaw na larawan ang nangyari. Hindi ito aksidente, hindi rin basta pagkawala. Ayon sa ebidensyang nakalap, pinaniniwala ang planado ang naging pag-atake sa mga biktima. Sabi ng mga saksi, isa sa pinakamahalagang bahagi ng kasong yun ay ang mismong mga saksi sa nangyari. May mga testimonya mga saksi at may mga salaysay silang sinabi sa pangyayaring nakita nila bago at pagkatapos mawala ng 5 kabataan. Ang bawat pahayag ay maingat na inihambing sa iba pang ebidensya. Hindi lahat ng impormasyon ay agad na tinanggap. Sinuri ito ng mga investigador at kalaunan ng hukuman. Sa paglipas ng mga linggo, lumakas ang hinala laban sa ilang suspect. Isa-isa silang isinialalim sa investigasyon at doon, unti-unting nabuo ang kasong ihaharap sa korte. Mula investigasyon hanggang hukuman. Hindi naging madali ang paglilitis. Tumagal pa ito ng ilang taon. Nagharap ang magkabilang panig ng kani-kanilang mga ebidensya. May mga testigong tumistigo sa ilalim ng panunumpa. May mga dokumentong iniharap at bawat detalye ay sinuri ng hukuman.
Sa bawat pagdinig, mas naging malinaw ang larawan na nangyari. Ang punot dulo ng masaklap na krimen na ito na sinapit ng 5 estudyante ay nagmula sa isang simpleng alitan. Nauwi sa isang trahedyang kumitil sa buhay ng 5 kabataan. Minsan, akala natin na ang mga bagay na sinasabi natin sa kapwa hindi nakakaapekto sa kanila. Minsan, may mga bagay na sobra nila itong dinadamdam o nasasaktan sila. Kaya naman kung meron kang nakaalitan, mas maganda nang magpakumbaba o mas maganda nang ipagsawalang bahala na lang. Katulad na lamang ng kwento natin na nangyari sa 5 estudyante. Bago po tayo magtapos, ang kwentong ito ay nakarecord mismo sa Supreme Court at lahat ng ito ay hindi ko ginawa lamang para lamang sa isang kwento. Ito ay totoong nangyari, totoong buhay at totoong karanasan. Ito nga po pala ang Archive 101 at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod na video. Yun lamang po. Peace out.